Very Naku, well nag-iinit na ang ating ano rito, Medyo ang excited. ating Studio. set. Oo, ano ba? medyo- Ano ba? Nagtatakbuhan kayo lahat. Nagtatakbuhan, medyo Huwag kayong ganyan, ipapatulpo namin kayo. na-excite eh. Para na-excite, may dumating na bigatin. Tunay na bigatin. Gusto. Naku naman talaga. Papasukin na natin. Nagmukha tayong gusgusit na. Pinakabigatin sa lahat. Yan. Tek, ikaw mga mag-intro. Sir, bossing. Hello. Alam mo, bata pa ako, idol ko na to. Ako po. Ibig sabihin, matanda na ako. Parang baliktad, Sek. Oo nga. Oo. Yung aking bardagulan, segment dito, malinaw naman sa inyo. Kung saan ko ginaya yun. Walang pinapatawan. Diba? Take no prisoners. Correct. Hindi na natin kinakailangan pa ng mahabang introduction. Correct. Ating bisita ngayon. Buong Pilipinas naman, kilala ang kanyang adikain. At alam mo, he has become a champion for the downtrodden. Yung mga kapag hindi gumagana ang mga sistema, kapag ang public service natin ay medyo mabagal, talagang mabilis tumugon ang ating panauhin ngayon. So it is our pleasure and privilege to welcome to our show today ang ating idol, Senator Raffy Tulfo. Palakpakan natin! Salamat po. Salamat sa pag-imbita sa amin. Thank you. Very glad to be here. Ay, the pleasure is ours, Sen. So, we're gearing up for exciting times po. Kamusta naman? How are you feeling? What is your disposition now? Nakakatulog pa ba kayo? Oo naman. Yung may nakakatulog sa mga bashes o nakakatulog sa parating ng impeachment? Both, nakakatulog naman ako. Actually, sa lahat ng sagot sa bashers, pinaka natuwa ho ako, Sen, sa sagot ninyo na you actually wish them well. You actually said, ang mga troll, okay yan, at least may hanap buhay, di ba? Nabibigyan sila ng hanap Totoo yan, buhay. wala akong sama ng loob sa mga bashes kasi naghahanap buhay lang sila. Correct. Kasi kung hindi nila gagawin yun, wala sila may papakain sa kanilang pamilya. Actually, Iniisip mo pa yung kapakanan talaga nila. saan nakakita ng ganon? Yan ang literal na throw a stone Pero and it throws Senator, bread. paano nyo na ibabalanse? Yan. Yung full-time kayo na senador, na very active, at the same time, full-time din kayo sa media. Well, actually, hindi naman kayo nabawasan eh. That is correct. Hindi naman ako actually full-time sa media, only twice a week or sometimes once a week in a time management lamang. Sometimes tumatawag lang ako sa telepono, tinatawag ko yung mga staff ko at kapag merong time, oras, pupunta ako mismo sa studio sa TV5. Pero siyempre, marami rin naghahanap sa inyo. Marami kayong mga interviews, no? Marami rin mga nangangailangan. Kagaya natin, 3 weeks natin inaabangan si Imbis na Sir Raffy. nagpapahinga kayo, yung Sabado, no? How can I refuse you? Lakas-lakas mo sa akin. You do not say no to your elders. I cannot say no. Say no, of course. Siguro yung isang tanong namin sa inyo na siguro yung iba alam na pero karamihan ay hindi pa ganoon alam. Paano kayo nagdesisyon? Yan. No, from dun sa inyong programa na napaka-popular ay papasok kayo sa politika. Ano yung naging transition? No? Ano yung nagiging impetus nyo? Catalyst. Para tumalong kayo. Yan. That is correct. Thank you for that question. Frustration ang dahilan. Kasi when I have this, when nung nasa broadcast industry ako, meron ako yung programa nga, yung Wanted sa radyo, Raffy Tulfo in Action, napapansin ko, marami sa mga taong gobyerno na tamad at mabagal umaksyon at kapag tinatawagan ko, hindi sumasagot. Totoo naman. Binabagsakan pa ako ng telepono. Grabe. So, sabi ng mga followers ko, well, it's about time, Sir Raffy, ba't hindi ka na lang Ikaw na. pumunta sa Senado nang sa gayon, hindi ka na pwedeng bagsak-baks ng telepono at lahat sila action kapag sinabi mo. Sabi ko, naman, why not? So, yun ang nag-udyok sa akin kasi pinusya ko ng mga tao na para mas mabilis mong ma-solve yung mga problema namin inilapit sa iyo. So why not go to the Senate? Tama nga naman, dahil pag sa Senate ako, pinatawag ko sila, hindi sila pwedeng tumanggi. In aid of legislation, we'll investigate. At marami ako nasusolve na problema nung nasa Senado na ako. Kasi lahat ng mga problems galing sa radyo ay nilalapit sa akin, dinadala ko karamihan sa Senate para mag-imbestiga and then para magawa ng batas. Pero ano naman, paano nyo i-assess itong karanasan nyo sa politika? Itong karanasan nyo bilang senador, no? Yung hindi pa kayo nakaka-full term, di ba? Hindi pa. Oo, halos lampas kalahati pa lang.
anong pakiramdam nyo? Anong mga aral? How has it been so far? Masaya na mahirap. Masaya dahil marami akong nasusolve ng mga problema, marami akong nagagawa, maraming natutuwa naman sa mga nagagawa ko. And mahirap kasi mataas ang expectations ng maraming tao na if you don't meet their Totoo naman. expectations, Totoo naman. then ang kalalagyan mo, titira-tirahin ka. Especially for an icon like you, Sen, di ba? Na talagang gusto, well, unfortunately, you set the bar high. Di ba? Ora-orada eh, di ba? They expect na kapag tumugon sila, kapag humingi sila ng tulong sa'yo, Orada rin. Orada rin. So, I suppose that you are a victim of your own high bar that you set. Kasi dati, nung ako ay broadcaster, full-time broadcaster, wala ako masyadong mga bashers. Napakonti. Bilang na bilang ko. Ngayon, nung pumasok ko sa politika, kahit na gagawa ko ng napakabuti, masama pa rin ako. Pag gumawa ko ng hindi tama sa mata nila, sobrang sama akong tao. May bit-bit ka na rin. Tatanungin na kita dyan kasi sabi mo nga, broadcaster. Yung expectation mo ba, Idol? Siyempre, pumasok ka sa time ng Senado sa panahon na parang malaking pagsubok. Nagkaroon ng flood control, nagkaroon ng impeachment. Ito, marami kang mga kasamahan din na may hinaharap na kaso. Ito ba yung expectation mo, sir, nung pumasok ka ng unang-una? Dahil, di ba parang, ako, papasok ko sa Senado, I'll make a difference. Pero biglang ganun yung, Ang dami pa ng may mga ganun pala mga bumps and problema. bruises. So, paano mo inaano yan? How do you cope with it? Yun nga eh. Tama ka nga dyan. Nagulat ako na ganito pala sa Senado, ganito pala yung mga kasamahan ko, na mga kahalubilo ko, na medyo every now and then hindi magkakaroon ng pagkakaintindihan. So kailangan lang timbangin mo and then you do your best na para makisama. I think very Correct. important kahit saan ka naman field is yung pakikisama. So nagagawa ko naman yun, naitatawid ko naman yun, na pakisamahan lahat. Kahit na sino sa kanila kaya kong pakisamahan. Pero may hangganan kasi, sabi, pag nanisa binabanatan ka, syempre tulad mo ka eh. Ang hirap ata na nagpipigil. Nagpipigil ka. Nature versus Kasi marami ako narinig na, si ganito, parang, tapos nakikita kayo mukha ba parang, ano ba ito, nagpipigil ba to? O parang gusto nang sumabog at magsalita? Ano yan, Sen? Yeah, kasi sometimes you have to speak the language that the people na kaharap mo, they understand. Absolutely. So kung burdagulan ng pinag-uusapan, dapat marunong ka rin magburdagula. Magaling tayo dyan. Kasi kung binabato ka ng hollow blocks, hindi mo nang pwedeng batuhin ng tinapay. Hollow blocks din. Hollow blocks din, Ano yun, para... Pakas ang truck ng semento yan. Pwede isama yung garapon. No? Pwede rin, garapon. Pero Sen, let me be the one to at least now that I have a chance to tell you now. No? Yung mga bashers mo, don't worry, 64 to 67% of that, hindi po totoong tao yun. Oh, thank you. Hindi po totoong tao yun. Ano po yan? Mga makina po yan. I'll be the one to tell you that. Oh, thank you very much. Oh. Coming from a PR, kahit ganyan siya, paniwalaan niyo yung kalahati. Kalahati lang. So, yung mga bashers po na yan, ano yan? AI po yan. Mga trolls po yan talaga. Pero may kumikita pa rin. Yes. So, kahit pa paano, Pero may mga tao na behind it and then... Yes, kahit pa paano, di ba? It's an orchestrated move against you. But why do you think, is it because of the issues that you stand on, Sen? Kaya ka medyo nakakaramdam ng konting pushback mula dito sa mga trolls, AI or otherwise? Hindi lang siguro issue na sinusuportahan ko. I think nagsimulang lahat nung mag-conduct sila ng survey Yun, early on. Ayun. Tinapat ako Yan. kay BP Sara Ayun. at medyo Yun nga dikit eh. yung numero ko. Sabi nga nila, bunga ang puno. Binabato. Doon nag-umpisa, binabanatan ng left and right. Sabi ko, saan ang galing to? Pati mga kaibigan ko dati, DDS, Yan. kaaway na ako. So, lahat ng mga ginagawa ko, mali na. Albeit the fact, Sen, that you had gone on record how many times in every interview vehemently denying. At nakikiusap ka na nga sa survey companies, huwag niyo na ako isama. Thank you. Ganun eh. Yeah, I've done that. Sabi ko, wag na kasi hindi naman talaga ako tatakbo. Hindi, totoo yan. Wala talagang bala kasi sinabi ko naman sa iyo, di ba, Ronald, na hindi ako sugarol. Yes. Bakit ako susugal, tatakbo for higher office na hindi ako sure, 50-50. And in fact, pag ako re-election is Senate, mas malaki ang chances ko. That's refreshing, Sen, di ba? At least that's a practical, pragmatic reason. Pero nakakatakot kasi kayo, Senator eh. Bakit? Dahil tumakbo kayo, wala kayong partido. Yan. Isa. Tumakbo kayo, wala kayong makinarya. Ito eh, oo. Di ba? Walang pera. Walang nag-endorse sa inyo, wala kayong masyadong resources, di ba? Pero, nag-number 2 kayo. The brand carried it. Number 3, di ba? Sa una niyong pagtakbo, ha?
Unang pagtakbo sa isang nationwide position sa Senado. So, ibig sabihin, para dun sa mga may mga malalaking ambisyon, ang tingin sa inyo, Threat talaga. Threat talaga. Delikado to. Whether magsabi kayo na wala kayong ambisyon, no? Or gano'n na magiging tingin sa inyo. At alam niyo naman yon. Yun ang unfortunate na para sa sitwasyon ko na nababasya ko because of that. Sinasabi ko naman ulit, at the end time, wala po akong balak tumakbo. And I believe you, Sen. And I believe you. Ako sa ito, wala kang balak tumakbo. Pero siyempre, alam mo naman sitwasyon sa Pilipinas, parang gusto na natin sumuko lahat, di ba? Paminsan-minsan eh. Correct. Pero siyempre, pag merong isang tao dyan na iniisip natin na ito bagay parang gano'n. Bigyan mo nga kami ng context. Pag bibigyan na kita, hindi ka tatakbo, sige. Pero ano bang pangarap mo para sa bansa? Ano ba yung pangarap ng isang Raffy Tulfo na pag ito ngayon binibigyan ka ng pagkakataon bilang senador, kung ayaw mo talaga tumakbo, pero anong pangarap mo sa Pilipinas kung sakasakaling bubulong ang Pangulo kung hindi man ikaw yon? Kung sinong tao endorse ako? Wala akong endorse. Pero of course, maraming qualified. Marami nang qualified. Hindi, dyan, kung diba? ikaw ang Pangulo at ikaw ang mag-advise sa kanya, ano ba ang pangarap mo para sa Pilipinas? Anong gusto mong gawin para sa bansa? Yan. Of course, siyempre, mawala na muna yung corruption. Unang-una kasi problema, dyan tayo lumulubog ngayon. Ever since. Tapos pangalawa, unified na siguro yung mga tao. Huwag na sana mag-away-away. Makamove on tayo, magtrabaho. Kaysa naman nagbabangayan tayo. Drama, puro drama, Wala tayong no? nagagawa. Diba? And then, ayusin naman siguro natin yung problema sa agrikultura, sa edukasyon, sa ekonomiya, trabaho, etc. etc. Those things dapat doon tayo mag-concentrate. Huwag na muna sa bangayan. Ano nung unang taon mo, unang mga buwan bilang senador, ang binanata mo kaagad ay land use. Yun nga. Baka hindi alam Nanginig ng mga, Nanginig baka yung hindi mga alam ng mga powers tao. that be, Yung ibig sabihin ng land use, poprotektahan natin yung ating mga sakahan. Yes. Napakaraming nagko-convert, labag food sa basket. batas. Yes. At ang linaw-linaw, yung unang mong binanata nun, Yun. Sila. Pero may tutuloy ko, may yung tatawid ko ngayon. pinakamalaking real estate company sa Pilipinas, no? Yeah. Kaya nga, napansin kayo ng mga tao, ilang buwan pa lang, Senator Tulfo, May sipa tinumbok kagad yung usapin ng land use at yung naglalabag dito sa ating land use. Windmill agad ang tinira. Oo, na walang nangangahas na bumanat. Dahil sa Charged panahon na into a yun, windmill. ang pinakamayaman na pamilya sa buong bansa. Pwede ko ba silang banggitin na? Nasa iyo. Pero mas maganda, sabi ni Herman, wag daw eh. Easy. Kasi kung sa icha-challenge mo, babanggitin din doon, sigurado. Ano yun? Matagal nyo na bang pinag-iisipan yun? O noon lang? Noong naging senador lang kayo? Hindi, matagal na yun kasi maraming pupunta sa akin. Yun, sa Before programa mo. broadcasting ko sa programa ko, yung mga farmers na nadidislocate sila dahil yung kanilang mga sakahan na binibili sa pilitan, na convert sa subdivision, sa mall, etc. So, kawawa naman sila. So, naipag-isipan ko na when I become a senator, yun ang unang-una kong maging agenda para maisatupad na yung batas na yan. Dekada na yan. Hindi may katuparan. Pero this time, I promise you, as long as hindi lang ako tanggalin sa... Kasi akong bagong ano ngayon eh. Chair. Elected na chair ng Committee on Environment. Correct. Maitatawid ko na yan. Huwag lang ako tanggalin. Nako, yan. Hanggang sa end ng term ko, sa 2028, maitatawid ko yan. Nakakatawa kasi dati, yung sumasalanta dyan sa ating agrikultura through massive land conversion, sila pa yung head ng environment. Yun nga, ironic. Parang kanta ni Alanis Morissette yun, panahon natin. Ngayon lang yata nila nabitawan yan. No? Kaya most welcome na kayo ngayon yung head niyan at kayo nagtutulak ng National Land Use Act. National Land Use Act. No? And it makes, I mean, at the heart and core of it, it's the food supply of the country. So, di ba? I mean, the agricultural land is really the food supply. So, it makes perfect sense to At have a caretaker. baka hindi natin alam, isa yan sa major cause of flooding. Yes. Siyempre, nandun ang korupsyon, nandun ang mga ghost projects, etc. Pero yung kalahati niyan ay yung usapin ng land use. Di ba? That's correct. Imbis na inaayos natin yung ating mga irrigation, yung ating mga sakahan, no? Tinatayuan natin ang mga subdivision na bumabara sa mga water basin. Exactly. No? Sa mga watershed, nakakasira. Kaya baka hindi alam ng ating mga kababayan, isa yan sa major cause of flooding. Correct. So, this committee is almost perfect for you, Sen. Yes, In terms of your advocacy, in terms of yung pinaglalaban niyo po. I believe so. Kasi pinasa ko yung National Land Use Act bill ko nung
19 Congress. Ngayon, magpapasa ulit ako ng bago, pero this time, aarangkada na to for sure. Wala nang pwedeng humarang. Wala na. Sen, tumbukin natin. Sige, para asahan na ng ating mamamayan, ano yung aasahan namin sa batas mo na yan at yung pamumuno mo bilang chairman sa agriculture? Like I said, yan, sisiguraduhin ko na may tatawid ko yan. Magiging batas yan. Kasi long overdue na yan. Almost 30 years, 3 dekada na yan eh. Grabe. Talagang pinupush. Palagi nakakalusot sa Congress, sa lower house. Kapag akit sa Senate, naipit, natitega. For some reason, Natutulog. natitega. Siyempre, depende sa chairman yan eh. Yes. Kung sino yung Senate chair. At isa yan sa dahilan kung bakit laging bagsak ang ating agrikultura. At binabatak niya pababa yung ating overall growth target. Productivity. Yeah. Dahil laging agriculture ang bagsak eh. Correct. No? At isang dahilan dyan ay dahil dyan sa kawalan ng isang land use act. Long overdue. Decades overdue. Sen, meron ako itatanong sa iyo. Kasi siyempre, nasanay yung ating mga kababayan na kahit hindi, yung mga maliliit at natin dahil sumupunta sa programa niya, gusto nilang malaman. Ikaw ba ay nagpapadala sa pressure? May pressure ba sa Senado? Nagpapadala ka ba sa pressure? At nakatulong ba na hindi ka talaga politiko? Ibig sabihin, hindi ka talaga dikit o may mga kaalyado. Di ba? Nanalo ka nga ng 3 na walang ka ano eh. May pressure ba? At paano mo hinahandle yung pressure na ito? At kailangan bang ihingi na rin natin ng tulong sa taong bayan na huwag tayo magpadala sa mga ganyang klaseng pressure? Thank you, Michael. Thank you for that question. Una sa lahat, wala naman akong nakikitang nagpe-pressure sa akin. At least sa akin, sa part ko. And then pangalawa, independent naman ako. So nobody will dare not to That's the word. or pressure. That's the word. Kasi mapapahiya lang sila. Yun eh. I have an independent mind. Kung anong gusto ko, yun ang gagawin ko. Kung ano sa paniniwala ko, sa prinsipyo ko, yun yung susundin ko. Tama naman. So wala akong nakikitang pagpe-pressure. Maski sa ibang senador, I don't know. With them, I cannot speak for them. But I can speak for myself na guaranteed na wala nagpe-pressure sa akin para ito ang gawin, huwag mo gawin ito at yan ang gawin mo, etc. So, madali kang lapitan ng mamamayan pero ang hirap kang lapitan ng politiko. Parang ganun ang nangyayari, no? Ganun na nga. Parang gano'n na nga. Ang problema, but do you see the irony of this, Sen? It's a self-perpetuating cycle. Kasi habang naririnig ng tao nga bayan, eh. ang mga magaganda mong sagot sa mga tanong, mas lalo silang nai-inspire na iboto ka. Na hindi ka naman tatakbo. Mas lalo maraming magbabasa ngayon. Yun din yun. It's a self-perpetuating Yung cycle. isang katangian nyo kasi, Senator, yung mga tulpo ay hindi lang isang brand. Isa kayong pamilya. Diba? It's a crusade almost. Oo. Paano nyo binabalanse yan? No? Lahat kayo ay very prominent eh. Mula doon sa panganay, no, hanggang sa iba yung mga kapatid, no? Paano yung balancing dito sa ginagawa nyo? Na nasa sentro kayo. Nasa sentro kayo ng mga pangyayari sa ating lipunan. No? Not only as a brand, kundi as a family. That is correct. I would like to think so. Pero hindi naman talaga masyado dahil, well, ilang kami magkakapatid, 4 kami, may kanya-kanya kaming style at may mga kapatid ako na medyo salungat sa mga paniniwala namin. Hindi maiwasan yan eh. So titimbangin natin yan. So ako, gagawin ko lang yung kung ano yung alam ko na tama, kung ano yung kinagisnan kong nagawa kong nakatulong sa nakarami, tama. Gagawin ko yun. Regardless kung may kapatid daw, kamag-anak, sabi, oy, mali ka, oy, sobra ka, wala akong pinakikinggan yan. Pero, there's one thing I could say. Majority ng mga kapatid ko nasa media, nagkakasundo kami. Pero meron talaga hindi kami kasundo. Okay. So meron kayong kaunting clearinghouse. Na pinag-uusapan niyo yung mga differences, pagkakapareho. Family GC. Nangyari naman yan sa lahat ng pamilya. Meron naman talaga. Lalo pag marami kayo. Correct. Dumarating yung time na magkaroon konting misunderstanding. And all type A personalities. Di ba, Oo, Sen? lahat alpha bill eh. Alphas, all alphas di ba? It happens in any family, I can imagine. But in fact, your family dynamic is madalas mong pag-usapan. You value discipline in the family. Your parents raised you to be almost, well, ang tawag nila, di ba? Almost like a boot camp. Parang military talaga. Can you tell us more about this, Sen? And what was it like growing up under such a disciplined environment? Military man talaga yung father ko. Yun, exact po. At nakakatikim ako ng palo noon. Halos lahat kami. Lahat po tayo. Palo, ngayon, hindi na pwede yun. Makakasuhan ka ng child abuse. So, pero ako, I don't, hindi ko ginagawa yung disiplina ng pamamalo sa mga anak ko. Siguro pwedeng
pakiusapan na maayos para sumunod. Pero tama ka, while growing up, it was really different and very hard for me. Pero nakatulong yon, discipline. Yes, That absolutely. word is discipline. Tititigan ako ng papa ko, alam ko nang gagawin. Nangunguha tayo sa tingin. di ba, Sen? Tingin. Interesan natin ganyan eh. Pag may sinabi yung papa ko, kahit na ayaw ko, dapat gagawin. Pag sinabi ng papa ko, puti, puti. Pag sinabi ko, pula, pula. Hindi ka pwede mo sabihin, hindi, papa, mali ka. Gusto ko. wala katiran. So, ganun yun sa amin dati. At going back, sabi ko, ginawa yung ng papa ko, para sa kabutihan natin. Tama naman. Tama naman. O, may narinig ako, Senator, ganun din daw. Disiplinado din daw sila nang pinalalaki. Pero, Senator, growing up hanggang sa kasalukuyan, no? Anong, sino ang inyong role model? Sino yung kinabibiliban nyo? Yan. No? Hindi lamang siguro sa politika, pero as a leader, no? As an icon, no? Sinong modelo nyo? Sinong closest to your ideals? Yan. Marami naman, wag na tayo magbanggit. Baka may magselos yung... That's what I